Wala. Uy, what? Why? Ay, Ako, sa tita meron mo. ay, Basta ka na. may mga po sa akin yung mama po. Ay, ito. Ay, maganda ako. Yan, binigwala ng point na pasoy ka din. Kaya naman. Ano? Basta ka naman. Ano ginagawa? Ilan ka pa dumating? Hapon lang po kami dumating. Ngayon po ngayon kakagpahinga din ako. Tapos ngayon, naglakad-lakad lang ako kasi gusto ko rin mamigtib ang mga tao ko. Nagpunta ka talaga rito para sa farm. Oh, syempre po kasi yun nga, wala rin kasi yung work ko. Kaya, inusulot ko po yung time. Ano ba mo sa atin sa Pinas? Kasi noon, ang huling trabaho ko po IT po ako. Pero ngayon hindi nga wala pong work ngayon. Yun, parang sinusulit ko po yung time sa akin. Kaya, Sarap naman, sarap naman ng buhay mo. Papasyal-pasyal na lang. talagang sinusulit ko naman yung time ngayon for dahil naman kung sana. Eh, kung halimbawa naman masusukatin mo ang buhay mo ngayon sa bilang na isa hanggang 10, sa pailong palagay, sa ang bilang kaya ngayon. Feeling ko mga 6 po, parang 5 or 6. Maayos na ito na yung pero sa iyong palagay, paano mo makakamit o paano mo maaabot yung pero? Feeling ko, kailangan ko sana ibalik yung stability ko, lalo na sa work ko kasi mahirap na po, lalo na yung trabaho, may ba? So parang syempre na-anxious din ako, nagabala din. Kaya siguro sana, yun sana yung wish ko pa na hindi ko mas makapagpa-increase ang buhay. Sa iyong palagay ba kung idadagdag mo ang Diyos sa buhay mo, sa iyong palagay, tataas pa ba o bababa yung estado mo na sa buhay mo sa ngayon? Pakiramdam ko naman po, mukhang tataas po siya. Kaya ngayon din nag-explore din sana ako dito sa church. Sana ngayon nga, parang kahit paano mabawasan yung anxiousness ko po sa yun nga, dahil wala akong work ngayon. Alam mo ba nung sabi sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, na sabi ng Panginoon sa Diyos, ako ay naparito upang kayo'y magkaroon ng buhay ng sagana at ganap. Ay naisa na akong bahagi sa iyo, ilang bahagi ng buhay. Okay lang ba? Okay. O naaayon sa talata ko. Alam mo ba, una, marami din akong gustong maganap o mangyari pa. Kaya nire-rate ko din yung buhay ko sa 6. Pero ngayon nga na nare-rate ko yung buhay ko na 6. Dati, pero ngayon, wala nang makilala ko sa Jesus sa buhay ko, para sa akin, okay na. Lahat. Katunayan niya, kahit bukas ako mamatay, hindi ako natatakot. Nakakasiyak na ako ay mapupunta sa langit. Meron ko na akong katanungan sa iyo. Meron sana akong katanungan sa iyo. Wag mo naman sana, everybody naman na iniiwan na ang mundo. So, hangganan tayo sa mundong ito. Kung sakali bang dumating sa buhay mo na lisanin mo na ang mundong ito, nakakatiyak ka na ba na sa langit ka mapupunta? Feeling ko po hindi kasi parang feeling ko nagkukulang ako na baka may hindi pa ako nagagawang tama sa Diyos o baka may iba pa kailangan si God. Saka feeling ko din marami akong mga pagkakamali kaya feeling ko hindi pa po ako sigurado. Alam mo ba, sabi sa unang buwan, Kapitulo 5, versikulo 13, na isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan.
nais mo bang malaman kung paano ko nakamit o natiyak na ako ay may buhay na walang hanggan at ako'y makakapunta sa langit? At kung paano mo rin ito matitiyak at kung paano mo rin ito makakamit? Ako po, gusto ko sana magkaroon din ng siguraduhan po. Katulad po. Maingat naman at may kalupang pagnanais. Pero bago yan, may nais pa muna ako itanong sa'yo. Isa pa akong patanungan. Okay, kung sakaling yan dumating na sa buhay mo na iwanan mo na itong mundo mo ito. Dumating na sa buhay mo na yun ang maging dahilan para iwanan itong mundo ito at natagpuan mo ang iyong sarili na nasa harapan ka ng ating Diyos at tinanong ka niya, Gab, bakit kita mapapasukin sa aking kaharian? Ano ang iyong masasagot? Siguro po, kasi sabi ko nga kanina, hindi po ako sigurado, di po ba? Pero ngayon, kung sakaling nasa harapan ko nga po ang Panginoon, siguro sabihin ko na lang na tinatry ko naman yung best ko na maging mabait, na gumawa din ng mga mabagagandang bagay. At syempre, tinatry ko din na i-pursue ko yung yun nga po yung faith ko po. Pero yun nga po, baka tulak pa, yung kabait ako. Pero yun nga po, kung sabihin sa kanila, tinatry ko naman po na maging mabait at gumawa. Alam mo ba, nung marinig ko yung sagot mo sa una kong katanungan at pangalawa kong katanungan, natiyak ko sa aking sarili na dapat kong ibahagi sa iyo ang pinakamabuti, pinakamahalaga at pinakamagandang balita na maririnig mo dito sa buong mundo. At ang balitang iyan ay, ang buhay may walang hanggan ay isang libreng kaloob. Hindi ka dapat bayaran. Kung susabihin natin ang ating sarili, ay hindi